Sa loob ng maraming dekada, pinatawan niya ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng kanyang matinis na boses, bisayang punto, at likas na galing sa pagpapatawa. Ngunit sa kabila ng mga halakhak na kanyang hatid sa pelikula at telebisyon, may mga yugto rin sa kanyang buhay na pinuno ng katahimikan, sakit at pag-iisa. Ngayong araw, May 8, 2025, tuluyan ng pumanaw si Amay Bisaya sa edad na 67, ayon sa kumpirmasyon ng Actors Guild of the Philippines. Narito ang detalye. Si Roberto Gloria Reyes o mas kilala sa kanyang screen name na Amay Bisaya ay isang komedyante at aktor na sumikat noong dekada 80 at 90. Ipinanganak at lumaki siya sa bayan ng Tubigon, Bohol. Bagamat ang kanyang mga magulang ay mula sa Abra, si Reyes ay isinilang at lumaki sa Talibon, Bohol. Sa murang edad, nahilig siya sa pag-arte at pagkukwento. Nagsimula sa entablado ng mga barangay at mga lokal na programa. Dahan-dahan siyang napansin dahil sa kanyang natural na karisma at kakayahang magpatawa. Ang kanyang pangalang Amay Bisaya ay naging tatak hindi lamang dahil sa kanyang pinanggalingang rehiyon, kundi sa pagbibigay niya ng boses sa mga karaniwang Bisaya sa pelikula. Isang bagay na bihirang mangyari noon sa mainstream cinema. Noong dekada 80 at 90, naging paboritong sidekick si Amay Bisaya ng mga action stars tulad ni Fernando Poe Jr., Rudy Fernandez, Philip Salvador, at Bong Revilla. Ang kanyang mga karakter madalas ay tsismoso, takot pero tapat at laging may pagpapatawa. Ang nagsilbing balanse sa matitinding eksena ng barilan at karahasan. Ilan sa kanyang mga natatandaang pelikula ay Ang Iyo ang Tondo, Kanya ang Cavite. Kahit konting pagtingin, hindi ka nasisikatan ng araw at marami pang iba. Sa likod ng kamera, kilala si Amay bilang mapagpakumbaba, maalalahanin at palakaibigan. Habang sumasapit ang dekada 2000, unti-unting humina ang mga alok sa kanya sa pelikula. Ang pag-usbong ng mga bagong estilo ng komedya at pagbabago sa industriya ay nakaapekto sa kanyang karera. Ngunit hindi siya tuluyang nawala sa eksena. Lumalabas siya sa ilang teleserye, indie films at mga guesting sa telebisyon. Isa siya sa mga patuloy na pinapalakpakan sa mga reunion show at tribute sa mga veteranong artista. Samantala, noong taong 2018, tumakbo siya bilang gobernador ng Bohol. Dala ang kanyang panata para sa serbisyo publiko. Hindi man pinalad na manalo, pinuri siya ng mga taga-suporta dahil sa kanyang tapang na sumubok sa larangan ng politika. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, namuhay si Roberto Reyes ng simple. Lumipat siya pansamantala sa Cebu upang magpahinga at magpagaling sa ilang iniindang karamdaman. Ilang ulit nang napabalita ang kanyang umano'y pagpanaw, ngunit palagi niya itong pinabulaanan sa social media at sa mga panayam. Hanggang ngayong araw, May 8, 2025, ay formal nang kinumpirma ng Actors Guild of the Philippines ang kanyang paglisan. Wala pang opisyal na detalye kung saan siya pumanaw at ano ang naging sanhi. Ngunit ang pagluha ng maraming kasamahan sa industriya at tagahanga ay sapat upang maipadama ang bigat ng kanyang pagkawala. Mula sa amin sa Showbiz Persona, kami ay nakikiramay sa mga naulila ng komedyanteng si Amay Bisaya.